Boses ng Bayan po para sa mamamayang Pilipino. Live po tayo sa Facebook at YouTube. Yun. Dito lamang po yan, of course, sa Margo TV Philippines. Ang tahanan ng katotohanan at makabuluhang mga balita lamang. Walang fake news po dito. Alfredo Freddy Alakdan Velas po. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ipagdiriwang na natin ang Valentine's Day sa February 14 na po yan. Oy, alam ko, hey, init na yun. Paano ba sasabihin na iba? Oh, napakatagal naman ng araw. Napakatagal naman ng 14. Okay, mga kababayan, mga kaboses ng bayan, sa pamamagitan ng boses ng bayan, inanyayahan ko po kayo na ipagdiwang natin ang araw ng puso ng buwan ng pag-ibig. Dito po sa boses ng bayan para sa mamamayang Pilipino, ilahad ninyo ang espesyal ninyong karanasan o yaon bang hindi ninyo kayang kalimutang kasaysayan ng inyong pag-iibigan? Wow! Mga alaalang walang kamatayan. At siyempre doon at bago nating taga-subaybay, alam ko meron na dyan. Hoy, at nais niyong magpabati, tumawag lamang po kayo sa cellphone number 0956-837-4861. Okay? Okay mga kabos ng bayan, tunghayan po natin ang unang liham mula sa ating taga-subaybay. Oh. Dear Kuya Freddy, magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Margo TV Philippines, ang bagong kinahuhumalingan ng marami ngayon dahil sa iba't ibang programa na mapapakinggan at mapapanood dyan sa Margo TV Philippines. Wow! Yeah! Huwag niyo na lamang pong i-anunsyo ang aking tunay na pangalan at Facebook account. Okay, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ligaya. Wow, Joy na Joy ang pangalan mo, ha? Napakaganda sigurong dilag ito. Alam kong hindi kagandahan ang kwento ng aking pag-ibig, Kuya Freddy. Subalit, nagbabaka sakali lamang po ako na inyong mapipili at mababasa sa inyong palatuntunang boses ng bayan. Maraming taon na kaming nagsasama ng aking kaisa-isang pinakamamahal. Mayroon na kaming isang napakagandang anak na babae na kamukhang-kamukha ko daw, maganda rin. Yahoo! Korean beauty ika nga. Wow, maganda nga. At makinis talaga ang katawan pag sinabing Korean beauty. Maputi at makinis ang balat, Kuya Freddy. At napakabait naman ang aking partner sa buhay. Siya ang lahat-lahat sa akin. Subalit,
napaka malapitin sa cheeks. Talagang merong ganyan ligaya. Talagang merong ganyan. Ilang beses ko na siyang nahuli at ilang beses na rin siyang humingi ng tawad sa akin. Pero paulit-ulit ang kanyang pambababae. Pang chicks. Kamuntik na akong sumuko noon, Kuya Freddy, at muntik-muntikana na kaming magkahiwalay. Tinatatagan ko pa rin ang aking sarili, Kuya Freddy, dahil naipangako ko sa aking sarili at kaluluwa na ayokong magkaroon ng ibang karelasyon hanggat sa ako'y pumanaw sa mundong ito. Dalawa lang kasi ang pinakaiibig ko. Siyempre, unang-una ang Diyos. At pangalawa nga siya. Marami of course akong minahal. Mga magulang ko, kapatid, kamag-anak, at ang aking anak. Pero ang iniibig ko ay dalawa lamang po talaga. Si God at si Dodong lamang na aking everything. Sa awa naman ng aking unang pag-ibig na ang Diyos, medyo tumino naman ng aking partner. 5 taon na siya, Kuya Freddy, na naging matino. Wow! Good news yan. Thank you, Lord. Siguro nagsawa na at naisip niya na gulo lamang ang idudulot ito sa pamilya. Kaya heto kami ngayon, kahit na paminsan-minsan ay nagkakaproblema, problema sa salaping pinansyal. Masayang-masaya kami, Kuya Freddy, dahil wala nang problema, hindi tulad noon na lagi siyang wala sa sarili. Wala sa sarili lagi ang aking partner noon, Kuya Freddy, dahil sa kakaisip sa kaniyang babae. Sa naging karanasan ko, Kuya Freddy, nais kong magbigay payo sa inyong tagapakinig sa buong mundo na sana huwag sukuan ang pamilya sa kahit anong problemang dumarating. Kasi ang lahat ng iyan ay pawang mga pagsubok lamang. Tulad ko, kung sinukuan ko, malamang na nagkahiwalay na kami ng giliw ko. Diba, Kuya Freddy? Okay, Kuya Freddy, maraming salamat at nabigyan mo ng pansin ang walang kakwenta-kwentang kwento ng aking pag-ibig. Aba, maganda kwento ng pag-ibig mo, Ligaya. Maganda. Joy na joy, nakaka-joy talaga. Matagal ka na yatang hindi kumakanta, Kuya. Lagi naming inaabangan ang songs mo. Ay, eto na naman po tayo. Kantahan mo kami, Kuya, ha?
Magandang magandang kwento, di ba? Sana naman meron kayong napulot kahit na papano. Yung maging halimbawa, di ba? Katulad nung naging problema ni Tigaya. Oh, di ba? Kung sinukuan niya, malamang nga nagkahiwalay na sila. At wala yung, hindi nila natamo yung kaligayahang na darama nila ngayon. Di ba? Alam ko maraming nakasakay sa kwentong ito. Nasa kanila ang kwento ng pag-ibig ni Ligaya, alam ko. Maganda naman talaga, hindi ba? May kapupulutan kayong aral. At sabi nga niya, huwag nating sukuan ang ating pamilya kahit anumang problema. Ipaglaban nyo ito at huwag hayaang masayang ang ilang taong pagsasama. Isipin na lang natin ng maganda. Lahat ng magaganda dapat ay isipin at itapon ang mga masamang pangyayari. Okay? Di ba? Ganun lang yun. Kapag iyo kasing inisip ang mga hindi magagandang bagay, yun ang magiging hadlang sa iyong daan na dapat ay puro magaganda ang iyong patutunguhan. Di ba?